Hi guys, kumusta? Welcome back sa ating YouTube channel, GP Santos. Okay, so today gusto ko lang sa inyong i-share yung ating water fasting journey, no? So for the past few weeks, so actually pang fourth week na this week is nag-water fast tayo. Okay, so paano nga ba namin inumpisahan? Actually, hindi ako mag-isa. Kasama ko si Jackie dito sa journey na to. And yung unang week na ginawa namin yung water fast is sinubukan muna namin ng Monday and Tuesday. Okay, so Monday and Tuesday wala kaming ibang kinain kundi minom lang kami ng tubig, nilagyan namin ng Himalayan salt yung tubig namin, nagprepare din kami ng Gatorade for electrolytes. Okay, so Monday and Tuesday wala kaming kinain kahit ano. And then Wednesday to Sunday, controlled eating pa rin, no? As much as possible, OMAD. Medyo hindi nasunod yung OMAD kasi may mga days na twice kami kumain, pero ang mindset talaga namin is to do water fasting Monday and Tuesday, and then the remaining days of the week is mag OMAD. Okay, so the following week, yung week 2, okay, dito na kami nag-isip na medyo gawin naming aggressive yung approach, no? Okay, so ang goal is to do water fasting for 4 days, 4 out of 7 days a week. Nung week 2, okay, so Monday and Tuesday, water fast. Wednesday, OMAD. And then Thursday and Friday, water fast. And then Saturday and Sunday, OMAD. Okay, so we've been doing that for the past 2 weeks. So yung week 1, 2 days water fast. Week 2, 4 days water fast. Week 3, 4 days water fast. And ito na yung week 4, week of Feb 9, 2025. Ito na yung week 4 namin. So ang goal naman namin this week is to do the 4 days straight water fast. Okay, so bakit nga ba namin ginagawa yung water fasting na to, no? So kami pareho nung asawa ko ni Jackie is overweight kami pareho. And at the same time, yung motivation, especially for me, kasi meron akong gout. Nagsasuffer ako from gout flares, gout attacks. So that's why naghahanap kami ng alternative solution, or gusto namin palitan yung lifestyle namin, no, especially sa pagkain. Yun yung motivation talaga namin, kaya namin ginagawa itong water fasting journey na ito, no. So kami gusto lang naming i-share dito sa aming YouTube channel yung water fasting journey namin dito, kasi guys, to be honest with you, hindi siya ganong kadali. Hindi siya biro. And by the way, hindi kami medical professionals. Hindi kami expert when it comes to this water fasting thing. Kami pinag-aralan lang talaga namin mabuti, and alam namin sa sarili namin na talagang kaya namin. Nagpa-blood test muna kami bago namin to ginawa. So nag-consult muna kami sa doktor bago namin siya ginawa. So guys, huwag nyo basta-basta gagawin. Kami gusto lang namin i-share sa inyo yung naging journey namin dito sa pag-water fasting na ito, and hopefully sana maganda yung maidulot sa ating kalusugan. Alright, so with that being said, from this day forward, hindi lang puro aso yung gagawin nating content dito. Hindi lang all about American Bullies, hindi lang about dog shows, hindi lang din about travel. Okay, so and water fasting journey is i-share na rin namin sa inyo, para naman kahit papano may value kayong makuha dito sa aming YouTube channel. Hindi lang puro about aso, hindi lang puro about travel, but also about sa kalusugan. So kami, sa dami ng contents online, yung pagkonsumo mo ng mga contents, pipiliin mo na rin as you age. Hindi na yung mga puro pa-cool na, no? Mga cool things, pass na tayo dyan. So ngayon, more on health consciousness na talaga yung contents na kinukonsume namin mag-asawa.
And with that being said, ayun nga, nag-research kami about different ways to lose weight and to be healthy. And one of the things that we found is eto nga, yung benefits ng water fasting. Kasi yun nga guys, darating din sa punto ng buhay natin na darating yung point na alam mo yon na iba na yung mga priorities mo. Siguro yung priorities, it comes with age. So as you age, ang priority mo, ang priority dapat natin lahat is really more on our health. So yung kalusugan talaga, ayan na yung number one priority natin. Kung gusto nating makasama pa ng matagal yung mga mahal natin sa buhay, dapat gawa natin ng paraan. 'Di ba? So pareho kaming bago lang naman dito, no? Bago lang namin ginagawa. So ayun, sama-sama tayo. Explore natin etong water fasting. Hello. Okay, so ito yung pinawelp sa atin ng kaibigan natin, sila Sir JC. Okay, ito yung breeding nila, Hendrix Puppies. Babalik na natin doon sa owner. So nagstay sa atin to ng ilang weeks din, since busy yung mag-asawang kaibigan natin, hindi nila maalagang mabuti itong mga puppies. And ito time na para ibalik natin doon sa kanila. By the way guys, nag-a-accept nga pala tayo ng whelping services, no? Whelping services for American Bullies or other breeds, pwede rin. So if meron kayong gustong ipaalagang puppies, ipa-whelp, kahit na katapos na mga anak ng dam nyo, you can reach out ko sa akin, no? Yung Facebook account ko, ipipin ko na lang dyan sa description. Bye bye. Bye bye. Bye-bye na. Shh, nasa yung makulit dyan? Ito. Oy. Bye-bye na. Ay, may dadaan. Hey. Ito. Ito muna. Dito. May puti. Sa dulo, ayaw kasi ano. Maganda rin. Bye-bye. Yung mga to nababaliw sa mga sa bote yung mga. Ang kukulit eh. Bye. Parang sa luna. Ayun, anong tawag dito? Paano pala yun? Hindi ako kasi marunong pagkano natin. Bibigyan ko natin paano. Kaya sinabi ko sa'yo, yun kasi yung technique ko doon. Oo. Picture lang. Picture lang. Siyempre manghihingi ng video yan. Doon ka na mag-initiate ng chat. Kasi pag Alright guys, so time check, it's 2:30 in the afternoon. And nakapag-trabaho na tayo. Nagawa na natin yung mga reports and yung mga kailangan nating i-input doon sa ating PowerPoint presentation na ginagawa. Okay, so if you guys are wondering ano yung trabaho ko, well, basically, isa po tayong marketing strategist. So we do handle different brands and yun, tinutulungan natin sila when it comes to their marketing plan. Ang maganda lang dito sa aking work is I work from home. So required lang tayo magpunta dun sa ating mga clients kapag may face-to-face meeting, and majority of the meetings naman is online. So uso na yung Zoom meetings eh. So yun, so pabor na pabor sa atin when it comes to water fasting kasi very minimal energy lang ang required, no? So magla-laptop ka and then yun lang, madami ka lang kailangang isipin. So utak yung ginagamit sa trabaho natin, no? At the same time na ihatid na rin natin yung pinawelp sa atin na puppies nung kaibigan natin from Bullies Lair Kennel. So, yun. Nagstay sa atin yung puppies ng ilang weeks din.
And successfully na ihatid naman natin sa may-ari. Yung owner nga pala ng mga puppies si Sir JC. Sir JC is working as a seafarer, no? So kakababa lang niya ng barko, and yun, happy kasi ang cute ng mga puppies niya, very healthy naman natin na ihatid. So since exactly 2:30 in the afternoon na, ayun, no? 2:30 in the afternoon. So we are technically how many hours in na ba? So 15 hours fasted na po tayo, no? So 15 hours wala po tayong food intake. So almost 9 hours na lang, 24 hours na. So one day na tayo. Pagdating ng later one day na tayo fasted. And ang target natin for the week is 4 days straight. So, ayun. Good luck sa akin. Alright guys, just to give you a perspective, no, kung gaano talaga ako ka-motivated when it comes to water fasting. Ito yung workstation ko sa bahay. So, ayan, dito ako nag-work sa sala lang namin mismo. Tapos, ito lang yung space ko. Ayan, ito yung laptop ko. Then, yan. Tapos, syempre meron tayong tower fan, courtesy of Hanabishi Appliances and Air Cooler. Hanabishi rin yan. Naman tayo, solid Hanabishi tayo eh. Tapos makikita nyo dito, ayan, no, dining table na yan. So, may pagkain, no. So, nung nag-water fast ako nung nag-uumpisa kami, medyo talagang very challenging sa akin kasi pagkain lagi yung nakikita ko. Pero ngayon, since sobrang motivated naman tayo, wala nang dating sa akin yung food na yan. Tubig lang tayo. Okay na. Cheddar. Cheddar. AirPods. Pinasok ko sa loob. Bakit? Pinasok ko sa loob. Kahit yung powerbank. Yes, pinasok ko sa loob. Sineo mo ba? Wala pa kasi tayong pwede. Dapat pwede ilagay nito. Kaliwa na tayo. Ano ba yung suki? Kapit na. Oh my God. Ay na. Sige. Ayan, okay. So, time check, almost 6 p.m. Nandito tayo ngayon sa... Saan to? Cherry po tara. SM Cherry Foodarama. Bibili lang tayo ng mga supplies and stocks. Especially pang supply ni PJ. Pambaon sa school. Hindi. PJ, hi ka nga. Hello. Yan no? Dito. Malaki. Yan. Dalawa. Mama, di pa tapos? Tayo natin. Okay na? Okay na.
So yun guys, tapos na yung pag-grocery natin. Galing tayo sa SM Cherry Foodarama sa May Shaw Boulevard. Namili lang tayo ng konting mga kailangan natin. Bumili kami ng Gatorade Zero kasi kailangan natin ng electrolytes whenever nagwa-water fasting tayo or even fasting. So ang idea is iniiwasan nating ma-dehydrate kasi very important yung hydration kapag tayo nagfa-fasting. And secondly, bumili rin kami ng mga gamit ni PJ, I mean mga supplies ni PJ na kailangan niya. Kasi si PJ nagbabaon kasi siya pag pumapasok sa school. So yun, bumili rin kami noon. And kanina medyo hindi ko lang na-video pero nung nandun kami sa grocery kanina, medyo sumakit yung ulo ko. Oo, hindi kasi ako nakapagbaon ng water. Hindi ko nadala yung water container ko. Hindi ako nakainom. So parang feeling ko masakit yung dito ko. Although usually naman nangyayari talaga yon kapag galing ka sa kain and then the following day nagfasting ka, wala kang solid na kinonsume, iyon, usually yun yung pinaka-challenging na araw for me, yung first day of fasting. By the way, it's almost 9 p.m. So masusurvive ko na yung day 1. Day 1 ng water fast, week 4. So week 4, first day namin ngayon na mag-water fast. So ang goal ulit, just to remind you guys, ang goal namin is to do 4 days straight water fasting for this week. Though hindi pa totally tapos yung araw ko, no? Hindi pa totally tapos etong araw na to, tong day 1 of water fasting ko. Kasi later pupunta pa ako ng airport. I'm going to receive 4 dogs from China. So ako yung magpa-process ng release nila sa Bureau of Customs. So etong side hustle natin na to, or yung iba tawag nila racket, medyo matagal na natin ginagawa. Nag-start pa ako nung pandemic. So etong racket na to, medyo challenging lang kasi puyatan. At the same time, meron akong regular job. So eto talagang extra effort ko na. Yung challenge lang, since wala tayong kain, no, naka-water fast tayo, yun yung pagkilos kasi nakakadagdag ng kumbaga nare-remind mo yung sarili mo na na teka lang, gutom ako kailangan ko yata kumain, ang dami kong galaw. Although ako naman medyo sanay na sa ganong setup. So yun. So most definitely i-update ko uli kayo bukas sa aming second day of water fasting. 1 AM nandito tayo ngayon sa Fairbags. So meron lang tayong aasikasuhin, no. Today kasi meron parating na mga dogs from China. Nakwento ko nga sa inyo, yun yung side hustle na ginagawa natin, no. Nag-start tayo ng pandemic pa. So right now nandito ako sa Fairbags. Fasted pa rin. So yun, tatapusin ko lang to, then uwi na tayo. Alright, so time check, it's 2:30 in the morning. Kakatapos lang natin dito sa magpaskan ng mga dogs dito sa Bureau of Animal and Industries. And ngayon papunta na tayo sa Terminal 1. Alright guys, so for day 2, gusto ko lang i-share sa inyo yung ilan sa mga benefits ng water fasting. Ano ba yung mga reasons ba't natin to kailangan gawin. And by the way guys, I just want to remind you, hindi ako medical professional.
Hindi ako expert pagdating sa ganitong pagpa-fasting. I'm just doing my own research. Since sarili ko naman to, katawan ko naman to, so decision ko yung masusunod kung ano yung gusto ko sa aking katawan. And for the record, actually hindi medyo, for the record, I find it healthy naman, no? Healthy gawin, depende sa'yo, depende sa sarili mo. And before ko ginawa itong water fasting, nag-join muna ako sa mga water fasting groups. Madami sa Facebook. So, ano yan kombinasyon yan. Yung iba, intermittent fasting, yung iba, water fasting only, and meron na mga liquid fasting. So, research nyo lang guys, makikita nyo rin yan sa Facebook. And, okay, so, ano ba yung mga benefits ng water fasting? So, benefit number 1, weight loss and fat burning. So, automatic kapag nag-water fast ka, pasok ka agad sa calorie deficit. So, caloric deficit, since no calories are being consumed, your body turns stored fat for energy. Okay, so since walang magamit yung katawan mo, no, wala kang kinain, water lang talaga, so automatically, yung stored fats mo, yun yung yun yung gagamitin ng katawan mo as source of energy. Tapos, increased fat oxidation. So, after glycogen stores are depleted, usually within 24 to 48 hours, the body shifts to burning fat for fuel. So, yun nga. So, since walang ibang source of energy yung katawan mo, wala kang food na pinasok, wala kang kinain na food, so, automatically, yung stored fats yung gagamitin as source of fuel. So, benefit number 2 is autophagy. Ano ba tong autophagy, no? So, autophagy, cellular cleansing and repair. So, fasting triggers autophagy. Autophagy is a process where cells break down and remove damaged components. This may help in anti-aging, disease prevention, and cell regeneration. So, actually guys, ito yung talaga sa akin nakapagpa-motivate para mag-water fast. Itong autophagy. So, autophagy, makikita nyo naman yung mga description yan sa Google. So, yung binanggit ko kanina, yung process where cells break down and remove damaged components. Tapos, autophagy may help you with anti-aging, disease prevention, and cell regeneration. So, yun talaga yung nag-ano sa akin, nag-motivate para mag-water fast or fasting. So, benefit number 3 of water fasting is insulin sensitivity and blood sugar control. So, whenever you are on a water fast, it automatically lowers your insulin levels. So, making it easier for you and for your body to access stored fat. Improves insulin sensitivity, potentially reducing the risk of type 2 diabetes. So, yun. So, sa mga diabetic, yung mga diabetic, may nakapagsabi sa akin na isang kaibigan na kapag diabetic ka, hindi ka basta-basta pwede mag-fasting. Kailangan na i-consult mo muna yung dietitian mo or yung doctor na kilala mo bago mo gawin. So, ang water fasting is not for everyone, especially dun sa mga diabetic. Hindi basta-basta pwede. Pero, yun nga, ang pag-water fasting is nakakatulong para pababain yung insulin levels and i-improve yung insulin sensitivity ng ating mga katawan. So, number 4, the benefit of water fasting is that it reduces inflammation. So, ito, very applicable talaga sa akin, no? Very applicable kasi, alam nyo naman, nagsasuffer ako from gout. So, actually, itong nung nagbagyo kami, ito lang, last month, nagkaroon ako ng gout attack.
habang naka-check-in kami sa isang Airbnb unit sa Baguio. So, iyon, syempre December medyo madami nakain na meat. Siguro nag-accumulate na siya, nag-accumulate yung mga kinain natin, nag-turn into crystals na, kaya naging gout na siya. So, yun. So, nung nangyari sa akin yun, naisip ko na ituloy na itong pag-water fasting talaga na ito. So, ayun nga, diba? So, water fasting reduces inflammation. So, studies suggest fasting lowers inflammatory markers, which could help with conditions like arthritis, heart disease, and autoimmune disorders. So, yun guys. Kaya tayo nag-water fast dahil din doon sa benefit na yun. So, benefit number 5, mental clarity and focus. Okay, so it increases production of brain-derived neurotrophic factor, BDNF, which supports brain health. Ketones produced during fasting are a more efficient fuel source for the brain, leading to improved focus and cognitive function. So, iyon. Kapag nagfa-fasting ka, sabi nila, 'di ba? Sabi ng iba, whenever you are fasted, hindi ka makapag-function very well kasi nga gutom ka, you're thinking about your hunger, kaya wala ka sa focus. Actually, kabaliktaran 'yun. For me, day one ko talagang medyo struggle 'yan. So doon ko iniisip, day one of fasting, doon ko naiisip na, hey, teka, gutom ako, kailangan ko kumain. Kailangan ko ng food. Although, pag nalampasan mo yung phase na yon, kapag nasanay na yung katawan mo, eventually, hindi mo na maiisip yung food. Day 2, ayan, diyan ko nararanasan tong sinasabi nilang mental clarity and focus. So, day 2 onwards, yan, basta hydrated and busy ka, madami kang ginagawa, hindi mo na maiisip na nagugutom ka. Okay, so benefit number 6, it's heart health benefits. So fasting may reduce blood pressure, cholesterol, and other risk factors for heart disease. Okay, so maganda rin sa puso yung fasting. Nare-reduce niya nga yung ating blood pressure para dun sa mga high blood, and napapababa din yung cholesterol natin. So, benefit number 7 is gut health and digestive reset. So, gives the digestive system, so fasting gives the digestive system a break. Pinagpapahinga niya yung natin yung gut natin So, wala siyang, alam mo yun, parang na-reset siya, pahinga siya, wala siyang tinutunaw Puro water lang tayo It may help with gut issues like IBS, bloating, and leaky gut. So, bloating, yun. Whenever you are feeling bloated, di ba, kailangan mo mag-stop kumain. Di ba, para mag-reset yung gut mo, yun. So, you need to do fasting sometimes din, lalo na pag feeling mo hindi ka mabilis matunawan. Like in my case, as I age, medyo napansin ko yung sarili ko talagang, matagal matunaw yung kinain. So, yun, nakatulong yung fasting. So, nasaan ba tayo? So, benefit number 8, possible longevity benefits. So, fasting has been linked to increased lifespan in some animal studies, possibly due to reduced oxidative stress and enhanced cellular repair. So, if it works for animals, just maybe, it is also beneficial for humans. So basically guys, yun yung top 8 benefits of water fasting. So just to recap, number 1 is weight loss and fat burning. Number 2, autophagy. Number 3, insulin sensitivity and blood sugar control. Number 4, reduces inflammation. Number 5, mental clarity and focus. 6, heart health benefits. 7, gut health and digestive reset. And number 8, possible longevity benefits. So, iyon ang mga benefits ng water fasting.
Hey guys, good morning. Okay, so day 3 natin ngayon ang ating water/liquid fasting. So, day 3. Grabe, no? Lampas na tayo ng 48 hours. Running ano na tayo ngayon? Nasa 60 hours na tayo since 12 na. 12. Okay, so iyon. Okay naman yung feeling. Hindi ko na naiisip yung food sa ngayon. And medyo nag-struggle lang ako kagabi, siguro mga 12 midnight. Nakaramdam ako ng ng pananakit ng ulo na naman. So what I did was I added some Himalayan salt ulit doon sa ating iniinom na tubig, no? Doon sa water container natin. Nilagyan natin ng Himalayan salt and ayun, eventually nawala naman yung headache. Nakatulog naman ako na maayos. So I woke up at around 6:30 in the morning. So a solid 6.5 hours sleep. And yun, so far so good. So by the way, I just realized, no, hindi totally water fasting tong ginagawa ko, no. So it's liquid fasting since meron tayong coffee na iniinom and Gatorade Zero. So might as well tawagin na lang natin itong liquid fasting. Anyway, fasting is fasting. Anyway, fasting is still fasting pa rin naman. Even though it's not totally water fasting. Kasi may coffee nga and may Gatorade Zero. So might as well tawagin natin liquid fasting. It's still fasting, no? So no solid food. So day 3 na po natin. And hopefully makasurvive tayo hanggang sa matapos. So I'll be sharing with you guys my 4 days journey dito sa ating pagfa-fasting. And on day 5 yung refeeding natin, no? So gusto ko rin i-share sa inyo yun kung ano yung mga dapat kainin right after long hours or days of fasting. Time check guys, it's almost 9 o'clock. So almost done na tayo sa third day ng ating water or liquid fast. Week 4 na po tayo nag-fasting. And so far so good. Nakakatuwa lang kasi almost how many hours yun? So 24 hours, almost 72 hours na tayo nagfa-fasting. And nakakatuwa kasi alam mo yon, yung feeling na nalampasan ko yung gutom ng ganong katagal. Tapos at the same time gumaganda yung pakiramdam ko, yung pamamaga sa katawan ko, yung mga gout, arthritis, wala akong nararamdaman ganon. I'll be honest with you guys, nakakaramdam ako ng gutom pero alam mo yon, manageable naman siya. Not necessarily yung tipong gutom na nagki-crave, hindi ganon. So kung nagki-crave or nakakaramdam ako ng konting gutom, ang ginagawa ko, umiinom ako ng mainit. So pwedeng water lang o kaya black coffee. Yun, yung mga ganon. And sa fasting journey ko na to, naging safe. Talagang bumili ko ng source ng electrolytes, which in my case ito ang gamit ko, Gatorade Zero.
para sugar free. So Gatorade zero sugar, healthy pa rin. Oo nga. Happy yung ano nila, boy. Dad na kunan ko yun. Okay, good. Shoot! Bye! 6-4! Rababol! So yun guys, day 4 ng water fasting natin. Actually, 3 hours na lang. 3 hours, tapos na yung ano natin, yung 4 days water fast. But the thing is, tomorrow pa ako kakain talaga, no? So wala pa kaming meal prep for tomorrow. So bukas papakita ko sa inyo. Okay, so hindi totoo yung sinasabi nila na pag wala ka kinain, hindi ka na makakilos na maayos. Actually, ako nakapaglaro pa ako ng basketball. Although hindi 100% yung kilos natin, syempre, iba pa rin yung may laman talaga yung sikmura. Kahit pa paano, nakasabay naman tayo sa mga bata. Iyon. So, ito yung day 4 natin. So, bukas, update ko uli kayo para doon naman sa refeeding natin kung anong mga meal o meals, anong mga pagkain ang dapat kainin. So, ayun guys. See you later. So, since Monday, naka-water fast na tayo, no? So, right now, day 4 natin, almost how many hours yun? So, basta 4 days. Ano yung nararamdaman mo ngayon? Okay lang. Sumasakit ba yung ulo mo? Ano yung mga... Nung umpisa, masakit sa ulo. Ngayon, Oo. carry lang. Kwento mo nga kung ano yung ginagawa mo pag nagugutom ka. Ano, nung una, inaamoy ko yung food. Inaamoy ko gano'n. Tapos, kasi nasa sala kami palagi. Eh, nandun lang yung dining. Pag naamoy ko, nandun na yung food. Nilalapitan ko, inaamoy ko. Nung una yun, ngayon wala na, dead ba na lang. Pagka tubig. Tapos, nilalagyan ko ng Himalayan salt. Mhm. Lang. Ano pa yung ibang kinakain mo maliban sa tubig? Ano pa yung ibang kinukonsum mo? Nagka-coffee ako. Coffee, tapos hindi kasi ako sa black coffee eh. Yung sugar-free yung inaano. Yun. So sa tingin mo ba itong pagpa-fasting, itong prolonged fasting, yung more than 2 days fast, kaya nating gawin ng tuloy-tuloy? Oo, kasi parang mas okay kasi nga pag yung gigising ako, minsan kasi parang stiff yung kamay ko. Ngayon parang wala na. Kaya tutuloy-tuloy ko. Okay, so ano yung goal mo? Bakit ka nagpa-fasting? Magbawas talaga ng timbang. Tsaka umaba siyempre yung buhay. Ayoko magkasakit. Ayoko magkaroon ng high blood. O kung ano man. Okay, so Gout, ganun. so tomorrow Valentine's Day, ikaw ang maghahanda ng meals natin, no? Ano yung mga plano mong ihanda para ayun yung una nating kakainin after 4 days fast? Yung soup siguro, tsaka egg, tsaka isang buo na isda, daing na bangus. Hati kami, hindi pwedeng buo kasi hindi pwedeng kumain ng madami. Yun. Okay. Hey guys, so yun, katapos lang natin maglaro ng basketball. Even though naka-fasting tayo, nagawa pa rin natin maglaro ng basketball. Although, I have to be honest with you guys, hindi yun yung hindi ko tinodo yung effort or yung effort. Hindi ko tinodo yung paglalaro ko ng basketball. Syempre, nakakatakot din, baka mapuwersa yung katawan natin. Especially wala tayong kinain na any solid food for the past 4 days. And with that being said, yung ating 4 days water fast na survive na po natin, no?
So, in total, naka 96 hours na tayong naka-fasting. So, that's equivalent to 4 days. 4 days. So, kinongratulate ko nga kanina yung wife ko, si Jackie, kasi, ayun, this is one of the longest fast na ginawa namin sa buong buhay namin, actually. If I'm not mistaken, I think 2018. So that's roughly 7 years ago na nakapag-fast kami ng ganito katagal. And ngayon lang namin siya naulit. And the good thing about it is that yung feeling ko ngayon, hindi ako totally nagugutom talaga eh. So nakapag-basketball pa nga ako, pero syempre nagbaon ako ng Gatorade Zero for electrolytes. Mahirap na wala tayong electrolytes eh. Tapos yung water ko is consistent all throughout the fast. May Himalayan salt. Nilalagyan natin talaga. Medyo lasang medyo lasang dagat yung tubig. Pero syempre kailangan natin na gawin yun eh para healthy tayo. But anyway, yun nga, I'm just so happy kasi na-survive namin yung 4 days. And lalampas pa kami actually ng 96 hours. Kasi we plan to eat tomorrow at lunch time. So that's additional 14 hours. 96 plus 14. You do the math, guys. Yun yung total number of fasting hours namin for this week. And tomorrow, i-share namin sa inyo kung ano yung mga kakainin namin para i-break itong fasting natin. So I'll just see you guys tomorrow. So ayun guys, so eto na yung ating pinakahihintay na moment, no. So after 4 days of fasting, actually hindi lang 4 days eh. So basically 4.5 days of fasting, eto na yung ating first meal after 4 days. So more than 100 hours na tayo, no, nagpa-fasting. Okay, so based doon sa mga napanood kong videos din sa YouTube, dapat yung pag-refeed mo, yung pagkain mo uli after prolonged fasting is dahan-dahan lang. So for today, ito muna yung kakainin namin ni Jackie, no. So tig-isang cup lang kami yan ng miso soup. And then etong egg. So most likely tig-isang egg lang din yung kakainin namin. Then gradual lang yung eating. So etong fish later na yan. So hindi namin pagsasabihin yung egg and yung fish. So para hindi mabigla yung sikmura is eto munang soup and egg. Okay. Sarap pa. Okay. May susok. Okay, so yun na nga guys. So after ng 4 days na pagpa-fasting namin, ito na yung first meal na kakainin namin. And exactly Valentine's Day pa naman ngayon. So technically guys, ito yung aming Valentine's date na sobrang memorable. So sa lahat ng nakapanood po ng video na to, Happy Valentine's Day po sa inyong lahat, 2025. And kami ng asawa ko magde-date muna. Ito na po yung pinaka-date namin. So yun. So ang plano namin is i-continue itong water fasting, no. So I think we did survive naman yung 4 weeks na water fasting. And sa next video namin, i-share namin sa inyo yung mga nangyari and yung weight loss journey namin, no. So kung ilan na yung timbang namin. So ikaw, Pet, may sabihin ka ba? Wala. Kakain na kami. Kakain na kami. So we'll see you on the next video. Thank you guys.